Magandang tanghali sa inyo mga kanting-anting. Balik ulit po tayo sa live para ipakita ang visa ng round 72. Maraming salamat sa mga nagtitiwala sa atin. Live ulit po tayo para ipakita ang visa ng round 72 bago natin ipadala sa mga nagtitiwala sa atin. Ito po mga naka-reserve po to, yung mga ipapadala po natin ngayon. Ito po yung round 72. Yung nakaraan pa po to, naka-reserve. Bago natin ipadala, kailangan muna natin testing. Ito po yung mga round 72 natin.
Maraming pasalamat po sa mga nagtitiwala sa atin. Mga pumunta dito ng mga kaibigan natin na mga antingero din. Alis lang kanina. Sa mga basher ko dyan, shoutout na lang sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos sa mga ginagawa ninyo. At okay lang naman kasi napakarami talagang mga hindi naniniwala sa mga anting-anting, sa mga gamit pang spiritual. Pero napakaganda po talaga ng may gamit tayo sa spiritual. Unang-una, may protection tayo sa katawan. Physical man o spiritual, napakaganda po talaga. Lalo na sa mga inggit sa atin, di ba? Araw-araw tayong maalis, kailangan natin yan. Sabihin na natin na kailangan natin ng pananampalataya sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At napakaganda din po talaga na may gamit tayo sa spiritual. Kasi yung iba kasi, sinasabing sapat na yung pananampalataya, di ba? Napakarami po talagang mga taong masasama, mga nagkalat po, mga nanunubok, di ba? Pwede po na nag-aabang ka lang ng sasakyan, bigla kayong kinusunada, sinaksak, o ano pa man nagawin sa inyo ng mga ibang taong mga nakadrugs or mga masasamang tao. Iba talaga yung may gamit tayo sa katawan. Ang round 72, hindi naman po to na porket po na naglalay po tayo, pinapakita po natin yung visa ng round 72 na hindi ka po talagang mapoproteksyonan ka sa katulad ng mga baril, kutsilyo, itak, mga matatalas na bagay. Ito po kasi pang personal. Hindi po siya yung palaging kailangang testingin. Unang-una, tiwala sa taas, di ba? Pangalawa dito, kaya nga kailangan pakainin natin ng dasal bago tayo umalis sa bahay o pagkagising sa umaga at bago matulog. Ayan po ang pag-aalaga ng anting-anting. May responsibilidad po kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat po ng mga nagagawa natin kasalanan ay humingi po tayo ng kapatawaran. Nagpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob sa atin nung araw na yon, di ba? Yan po yung napakahalaga. Kailangan natin ng may Diyos. Kung kukuha po kayo nito para lang ipagyabang, para lang sabihin na may gamit, gamitin sa kalokohan, hindi nyo po ito mapapaubra o hindi po to gagana o mahina po siya pagdating sa masama. Ginagamit lang po ang anting-anting para sa protection sa katawan, gamitin sa mabuti. Ayan. Ganon po ang tunay na anting-anting. Wag na po tayong gagaya sa mga iba dyan na mapagmataas, di ba? Ako po kasi may aral na kailangan palagi ng mapangkumbaba. Kasi mas maganda yung wala kang kaaway, kahit saan pwede kang pumunta, di ba? Pero iba din talaga yung may suot kang anting-anting sa katawan. Kasi kahit sabihin na wala kang ginagawang masama, o halimbawa nagiinom ka lang, bigla kang kinusunada, yun yung kailangan natin sa katawan. Importante talaga na may gamit tayo. Diba? Ito po, yung ipapadala po natin, mga naka-reserve po yan. Ayan. Kung kukuha po kayo ng round 72, kailangan po gampanan po ninyo yung obligasyon na magpakain ng dasal. Kapag tamad po kayo magdasal,
tapos nakakagawa po kayo ng mga bawal, ihina po ang visa ng round 72. Ito po yung papadala natin ngayon, umabol sa atin. Ilang araw po akong medyo busy kasi ako po ay nag-ayono. Kakatapos ko lang po mag-ayono. Alos isang linggo akong nag-ayono para linisin ang spiritual at katawan. Ang pag-ayono po ay nakakapagpataas ng antas sa spiritual. Kaya kung may tangan ka man na gamit, kahit anuman, kahit hindi round 72, kailangan talaga ninyo na mag-ayono. Yun po yung isa sa susi para mapataas ang antas natin sa spiritual. Bukan po natin, ay papadala natin kay James Bacaro, taga Pasay. Ito yung papadala ko sa iyo. Mamaya papalalamog na lang natin. Unang-una po, nagkalat po ang mga marunong gumawa ng black magic, katulad po ng kulam, diba? Mga nagpamparang yan. Napaka-importante po talaga ng meron tayong protection. At least pagdating sa pakikipaglaban, kahit pa paano meron tayong protection. Sa mga magtatanong po dyan, sa mga may question, pwede po kayo magtanong habang nakalive po tayo. Ito po, dyan po natin malalaman kung may visa po ang round 72. Ibig sabihin, tumalab po yung kabal niya. Sa mga nanonood po ng mga minor, kailangan patnubay ng magulang. Yung ginagawa ko po na to, bawal po sa mga bata. Mga professional na
na may kaalaman sa spiritual lamang ang gumagawa po nito. Pasado po siya. Papadala ko to sa'yo ngayon. Lagay ko na sa pouch na pula. Inuulit ko po, ang round 72, gamitin nyo lang po sa mabuti. Hindi po kailangan natin gamitin sa masama. Kasi kung gagamitin ninyo o ipagyayabang nyo lang, ihina po ang bisa ng round 72. Kaya po siya tinawag na round 72, 72 na materyales, mga sagradong sinukuan, mutya, at bukod pa sa mga orasyon na nakapaloob sa kwintas. Kaya po siya tinawag na round 72. Sa mga may katanungan po dyan, pwede po kayo magtanong. Ano ko na ha? Ipapadala ko sa'yo. Yan. Saka kay ano, Michael Vincent Malabagyo, taga Mauban, Quezon. Ito yung padadala ko sa'yo. Ito kasi mga mga naka-prepare na to. Pasensya na po sa mga sa mga kumuha na hindi ko napagbigyan kasi unang-una po napakarami po kasing gustong kumuha, limited lang po yung mga binibigay namin. Hindi po talaga namin mabigyan lahat. Kaya sana maintindihan ninyo at kung makakapaghintay yung iba, pwede naman. Michael Vincent Malabagyo, na taga Mauban, Quezon. Ito yung padadala ko sa'yo.
Sa mga may kaalaman din na nanonood po dito sa live natin, hindi po ito pakikipagmataasan o iniyayabang ko. Pinapaulit-ulit ko po. Pinapakita ko lang po yung visa bago ko po kasi padala sa mga nakakuha sa atin, sa mga nagtiwala. Sinusubukan ko muna. Ito po yung pamamaraan ko para matesting natin ang gamit, kung may visa o wala. Dahil hindi po kami nagpapadala ng gamit na walang visa. Para sa pamamagitan po ng pagtesting natin sa Kabal, malaman natin kung may visa bago natin ipadala sa nagtitiwala sa atin. Ganun po yung pamamaraan po namin. Hindi po ito pakikipagmataasan, hindi po ito pakikipagkompetensya sa ibang antingero na naglilimos din ng gamit. Wala po akong intention na kahit kailan po, sa lahat po ng antingero, napakalaki po ng respeto ko. Hindi po ako naninira. Kahit kailan po, hindi ako naninira sa mga antingero na yung iba nga dyan, ni-recommend ako pa di ba? Punta kayo sa ganito, di ba? Pag pa sa akin, may nagtanong pa sa akin, mabisa ba yung gamit ni ganito? Mabisa ba yung ganyan? Ang sinasagot ko, napakabisa naman yan, basta magtiwala po kayo. Yun lang, hindi ako naninira. Kasi napakahirap po yung itaas ko yung sarili ko. Mismo yung mga nakakuha po sa akin ng around 72 mga gamit, yun po yung nagpapatunay na may visa. Di ko na po kailangan po nasabihin pa na yung tawag dito, manira parang ibang tao para lang sumikat. Hindi po ako ganon. Kasi baka akala nung iba, kasi napakarami po kasi ang tingero na bagay, kanya-kanya po ng estilo, kanya-kanya po ng pamamaraan. Lahat naman po yan mabisa. Basta magtiwala po kayo unang-una sa taas. Yan po yung importante. Pangalawa sa gamit. Huwag po kayong kukuha ng gamit na hindi po kayo nagtitiwala. Kasi 50-50 po. Kumakatawan po yung visa niyan sa paniniwala din ninyo. Diba? Kung kukuha po kayo ng gamit, 50-50 ang paniniwala ninyo, wag na po kayong kumuha. Kahit kaninong antingero, kahit sinong magaling namang antingero, kung hindi po kayo naniniwala o 50-50 ang paniniwala ninyo, 50-50 din po ang visa niyan. Naniwala po kayo sa akin. Napakarami po kasing mga antingero na legit, mahuhusay ang gamit. Yan. Diba? Basta magtiwala lang po kayo kasi may mga pamamaraan, mga antingero na para lumakas. Sundin lang po ninyo yung mga sinabi po in-advise ng nakunan ninyo para lalong lumakas.
Ito po may ano tayo, may kasamang manual. Ito po yung manual. Sa mga nagtatangan po, sa mga kukuha pa lang po at padadalang ko na ito, meron po tayong tinatawag na manual. Sundin lang po ninyo. May mga bawal po dyan. Kailangan po ninyong iwasan yung mga bawal. Ayan. Natin kay sa mga may katanungan po, pwede po kayo magtanong. Ramos Calado, taga Poblacion Concepcion, Iloilo. Ito yung padadala ko sa'yo. Yan.
Remos Calado. Yan. Alas, oh. Mabakat lang siya, oh. Iyan ko na, ah. Lagay ko na sa pouch na pula. Sa mga may katanungan dyan, pwede po kayo magtanong habang nakalive po tayo para masagot po natin. Ganyan po kabisang round 72. Basta mapakalakas nyo lang po. Iwasan po natin yung mga makagawa ng bawal. At makita nyo naman po, bago ko ipadala ang round 72, talagang may bisa, di ba? Hindi yung kwento-kwento lang. Kasi mayroon kasi na ano sa akin, yung may nagsasabi na kwento-kwento lang daw. Ito po yung pamamaraan ko para nakikita naman po ninyo, nakalive po yan. Wala pong edit. At bago natin yung pinande-demo natin na itak, makikita nyo naman pinangano po natin sa tawag dito, sa matitigas na bagay para malaman po ninyo na talagang matalas yung pinang-demo natin.
Isa po natin mapadala sa sa Canada. Hinahanap ko pa kung nasaan yung pangalan niya para at least alam niya. Kung sakaling mag-review siya, pwede niyang mapanood to. Mahirap makita. Dahil lang Isa-isa po kasi natin bago natin ipadala. Ito po kasi may mga may-ari na po nito. Makita yung account niya. Ito yata, ito. Ay, hindi. Hindi makita yung account. Ay, yung nga pala. Taga Canada. Pangalan nito, Ferdinand Apari. Ito yung padadala ko sa iyo Testingin muna natin. Sabi ko naman sa iyo, testing muna natin bago natin ipadala sa iyo. At least alam natin, di ba? Kasi ito yung padadala ko sa iyo Taga Canada. Sa Monday ko to ipapadala kasi wala pang date shield ngayon. Sabado ngayon Pero ngayon natin i-testing. Natin na yan. Chill nyo muna. Ayan po. Pasado siya sa kutsilyo sa itak naman. Yan na. Talsik. Kita niyan, talas naman Baka sabihin kasi nila pinapalitan natin yung itak. Kaya kailangan natin pakita.
Pasado siya sa itak. Alagaan nyo lang sa dasala. Para at least kasi ito, na-testing na natin. Paano lang siya, oh. Umudulas lang. Padadala ko sa'yo. Ibalot na natin sa pouch na pula. Maraming salamat sa mga nagtitiwala sa atin. Ang round 72, halos lahat ng bansa napadala na natin. Luzon, Visayas, Mindanao, sa Korea, sa North Korea lang tayo hindi nakapagpadala. Napakarami nang kumuha sa atin. At napakaganda ng mga feedback nila. Kasi yung iba, talagang nadasalan nila, ginamit sa business, ginamit sa kasi na ito, pangkalahatan po siya. Hindi mo na kailangan ng yung ipagyabang. Yun lang ang dito. Kapag ginamit nyo sa kalokohan, iniyabang ninyo, hihina po talaga ang bisa niyan. Kung gusto nyo po talaga hindi naman to bawal sa kasi ito, isang beses lang kailangan testingin. Pero kung patitesting nyo ulit, kasi hina na po yan, kailangan nyo pong pakainin ng dasal. Kailangan po ninyo ulit na palakasin. Tiwala po, unang-una. Hindi kailangan po ng magtatangan ka nito, 50-50 ang paniniwala ninyo. Ayun, ito yung manadala ko sa'yo. Hindi po tayo katulad ng iba na sa salita lang. Nakita nyo naman po yung visa ng round 72. Nakalive po yan. Diba? Kahit na medyo malayo po kayo, at least sa pamamagitan ng live ko, nakikita ninyo na tinesting ko talaga. Kung nga lang kung hindi lang po gunman, testing po natin sana sa barrel. Kaya lang, gunman po kasi ngayon. Sa mga nagtatanong po, ang round 72, mahusay din po siya sa business, sa negosyo. Marami pong nakakuha sa atin, ginamit sa negosyo. Tapos, mahusay siyang pangontra sa kulam, pangontra sa barang, pangontra sa palipad, hangin, usog, mga tigal po. Yan po, napakahusay po ng round 72. Maasahan mo siya. Lalo na sa protection sa katawan. Pagdating po sa mga ganito, kailangan nyo po talaga ng palakasin ng todo. Kapag malakas na malakas po yan, kailangan tayo hanap tayo ng halos lahat naman na nakakuha sa atin, sila po yung nagpapatunay talagang
mahusay ang gamit ng round 72. At napakarami pong mga kumuha din sa atin na mga veteranong antingero na nagdagdag lang po sila ng gamit sa spiritual. Kasi magkakaiba po kami ng antas, magkakaiba po kami ng mga gamit, ganun po. Hindi naman po hindi naman po matagal na sa spiritual. Yung iba kasi mas gusto nila na marami silang gamit, at least, di ba, nadadagdagan yung kanilang gamit. Sa mga may katanungan po dyan, pwede po kayo magtanong ng nakalive tayo at masasagot po natin. Kung gagamitin nyo po to sa business, sa negosyo, i-focus nyo lang po. Halimbawa, napalakas nyo po ang round 72 at ginamit nyo sa business. Ang gagawin nyo lang po, kuha po kayo ng isang tubig, isang basong tubig o isang tabong tubig. Lagyan nyo po ng asin. Gawin nyo lang po yan sa Friday. I-cleansing nyo po yung area. Pagkatapos nyo po magdasal sa round 72, pisikan nyo po yung 4 na kanto ng pwesto ninyo. Habang dinadasal nyo po yung pakain sa R72. Para po yung mga kamalasan, umalis po sila. Mataboy po sa malayo. Yun po yung purpose nun. Pwede nyo rin naman po ilagay sa bentahan sa lalagyan ng pera ang round 72. Pero mas maganda siya, protection. Napakalakas po na protection sa katawan. May pumunta nga sa akin. Ex-militar siya. May edad na din. Napakahilig po na niya sa anting-anting. Kukwento ko lang po yung naging kaibigan natin. Yung anting-anting niya na yun, medalyon. Talagang tested na daw, sabi niya sa akin. Pinatesting niya sa akin. Sabi ko naman, baka naman bawal o baka naman sa actual lang talaga na Hindi, malakas talaga ang loob niya Nagpa-testing siya sa akin. Yung pinano niya sa akin, yung dun sa tawag dito, inano ko siya ng blade. Konting ko pa lang sa kanya, nagkaroon na ng dugo, di ko na tinuloy. Ang anting-anting po kasi, unang-una tiwala. Pangalawa, hindi po kailangan subukin ng subukin. Sabihin natin na ilang beses niya na daw talaga na nasubukan ang bisa ng anting-anting niya. Talagang tiwala. Kaya lang nung sinubukan po namin, ganun niya. Sa mga tuwid po, hindi po mayroon po talagang anting-anting na hindi pumapasa. Katulad po niyan, tetestingin ng kapwa antingero, hindi po papasa. Pero pagdating sa actual, 100% na gumagana ang anting-anting. Meron pong ganun. Meron naman pong anting-anting na, kasi ang anting-anting naabuso po yan yung testing ng testing. Sabihin na natin na palagi ka nagte-testing, palaging pasado. Pagdating sa actual, yung gabay umaalis na, iniwanan ka na, nadiskrasya ka ngayon. Napakaraming ganyan. At marami naman na pagdating sa testingan, yung mga gamit nila hindi pumapasa.
Pero pagdating sa actual, gumagana. Meron pong ganyan. Kaya wag po kayong magtaka kung sakaling may anting-anting po kayo, tapos pinatesting ninyo sa ibang antingero, hindi pumasa. Hindi po porket hindi pumasa. Kasi sa totoo lang, ang anting-anting kasi, pinoprotektahan niya buhay ng tao. At actual, mas bumibisa po ang anting-anting kapag nasa gipit ka ng yung gipitan, doon mismo lumalabas ang bisa ng anting-anting. Kaya kailangan po unang-una talaga tiwala. Yung ginagawa ko pong to, isang beses ko lang naman na i-testing, hindi po paulit-ulit na tinetesting. Kasi naniniwala po ko na ang gabay po ng isang anting-anting, umaalis po yan kapag paulit-ulit ninyong tetesting. Baka pagdating sa testingan lang, okay na okay. Pagdating sa actual, di ba? Yun kasi yung pinaka-importante, yung actual. Yung magagamit mo at kusang gumagana sa actual, hindi sa magaling lang sa testing. Tinesting ko lang naman to, unang kasa po kasi to, tinetesting po talaga kailangan bago ipadala. Kaya napakarami po kayong makikita sa akin na tuwing nagla-live po ako, tinetesting po natin para malaman po natin kung may bisa. Tama na po yun, pangalawang testingan na. Pag nahalagaan nyo ng dasal, ayun, pangalawang testingan. Kasi nga yung iba nga, di ba, hinihintay yung mahal na araw. Pagdating ng mahal na araw, pakakainin todo yung kanilang gamit, di ba? Ang mahal na araw kasi isang beses lang sa isang taon. Yun, sa loob ng isang taon na yun, pinapalakas nila ng todo. Tapos pagdating ng mahal na araw, saka sila nagtetesting. Ganon po yung pamamaraan ng mga sinaunang antingero. Hindi po kayo makakakita ng laging nagtetestingan. Tuwing nag-inuman, testingan. Pagdating ng nagkahamunan, testingan. Wala po kayo makikitang ganon. Puro ano na po yun, pagyayabang o ano na. Kaya yung iba, may makita po kayo, yun nga, natabla na ng itak, natabla na ng kutsilyo, natabla na ng baril. Diba? Napakarami daw po niyan. Kaya yung iba, hindi na nagtitiwala, sabihin, ay maraming anting-anting, wala din naman pagdating sa actual. Kasi nga, ang anting-anting, hindi naman po kailangan ipagyabang. Hindi naman dapat na gamitin sa kahambugan, sa kayabangan, sa masama. Kailangan gamitin natin sa pagtulong sa tao, gamitin natin sa mabuti, di ba? Protection sa ating mga pamilya, kasi unang-una, protection na natin sarili natin. Hindi tayo makakauwi sa pamilya natin kung madidisgrasya tayo. Di ba? Ganun po ang pagtangan ng anting-anting o paggamit ng anting-anting. Hindi po yan na patandaan sa spiritual. Hindi naman po yan na pabataan. Palaliman po ng spiritual yan, pananampalataya. Unang-una, may tiwala at malakas ang pananampalataya mo sa taas. Kasi di po kayo magtataka, ay meron po akong tiyuhin na may ano po siya sa akin, mas may edad po siya sa akin, pero mas marami po yung kaalaman ko pagdating sa spiritual. Pero mas bata po ako sa kanya. Kaya hindi po nasusukat na patandaan po. Kasi kung yung iba po kasi napakahilig sa anting-anting, nagsisearch, walang hanggan kasi na pag-aaral pagdating sa anting-anting. Napakarami po kasi testamento. Kaya unang-una,
Kahit sabihin na natin na isa lang ang anting-anting mo, kung may takot ka sa Diyos, sinusunod mo yung mga alituntunin, di ba? Ang importante naman wala kang inaargabyadong tao, di ba? Tsaka marunong ka makisama sa lahat, sa mga kaibigan. Sa madaling salita, ginagamit mo sa mabuti yung gamit mo sa spiritual. At marami po sa inyong magiging kaibigan lalapit sa inyo. Pero kung gagamitin nyo sa kambugan, kayabangan, wala po yan. Kaya pagdating po sa mga ganyan, yung kasi napakarami din po ngayon na manggagamot, di ba? May mga bagong sibol. Ako kasi matagal na ako nanggagamot, kaya lang nag-stop lang ako. Na nagyayabang, payabangan, napakarami po niyan. Pagdating sa social media, kasi nagsisiraan pa. Hindi naman kailangan na magsiraan Kailangan ba respeto sa bawat isa at tulungan. Yun sana maganda, tulungan, di ba? Suportahan. Hindi yung alam mong sumisikat yung sa kabila, ang gagawin naman nung bagong sibol, di ba? Or yung isa naman nagpapayabangan, tapos siraan, tapos itinataas pa yung sarili nila. Napakarami po kung ganyan pagdating sa social media. Yung iba nga naghahamunan pa. Napakaganda po na may anting-anting ka, gamitin mo sa mabuti. Ang mga may katanungan po dyan, para masagot po natin. Kaya po ako, sa akin, sa mga nagtitiwala, at basta ako, kung sino po yung gustong kumuha, kung gustong lumimos, yun lang po yung yung binibigyan ko. Tsaka pinaulit-ulit ko po na kailangan, kung kukuha po kayo, gamitin nyo sa maayos, yung huwag nyo ipagyabang. Ulit-ulit ko po sinasabi yun, na walang sinisirang ibang antingero, na hindi ko kailangan ng makipagmataasan po sa kanila. Kasi ganun po yung pamamaraan natin. Sa mga dyan, hindi ko makita kasi yung ibang account. Paki-PM na lang po ko dyan, yung mga nakapag-reserve neto. Kasi ipapadala ko na po mamaya. Paki-PM na lang po ako. Hindi ko makita kasi sa dami nang nag-inquire sa akin Yung iba kasi nakaano.
PM lang po kayo sa akin. Ito kay ano, kay Jesse. Oh. Ipapadala natin kay Jesse, kaya lang yung iba kasi naka-online, hindi ko makita eh. Sa PM na lang po kayo sa akin dahil ipapadala po natin yung mga natin. Ito po mga naka-reserve po kasi to. Patestingin ko sa iyo ah. O Jesse, ito yung papadala ko sa iyo ah. Oh. O yung isa na lang, ito. Yan lang. Ito, padadala ko sa iyo. Oh. Ito si Jesse, ano to? Pumunta dito nung Friday. Hindi siya naka-online eh. Kumuha siya ng tatlo, tapos ngayon nag-order ulit ng isa kasi sa ano niya daw, sa misis niya daw. Ano ko na ha. Kasi may pupuntahan pa tayo eh. Yung padadala ko sa'yo. Ito po si JC, yung pumunta po nung Friday. Na-testing ko na po kasi sa kanila nung kumuha sila sa akin. Personal po silang kumuha. Sige. Maraming pong salamat sa mga manonood at saka ano. Tapusin ko na yung live natin kasi papadala po natin sa GNT to. Maraming pong salamat.